Alright mga idol, isang magandang gabi sa inyong lahat at taos pusong pagpupugay ng EPC Vlog Production sa lahat ng nakakapanood ng ating YouTube channel at sa ating mga nag-subscribe sa ating YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway lagi niyong tangkiligin mga idol yung ating vlog. And sa ating previous vlog mga idol, napag-usapan natin yung mainit na usapin sa ating bansang tinuguan, ang sinusulong na charter change. So, noong mga nakaraang linggo mga idol, nagkaroon ng prayer rally sa Davao City na pinamunuan ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. So, sabi nga, hindi mahulugan ng karayom yung dumalo sa naturang prayer rally ng ating former president. Isa lang ang ibig sabihin, mga idol, na talagang marami ang sumusuporta sa ating former president, where in fact, ang ginawang prayer rally na dinaluhan ng iba't ibang mga leader at karamihan ay elected official at yung iba ay membro ng kanyang dating gabinete. So ngayong gabi mga idol ay pag-uusapan natin yung mainit na usapin sa ating bansang tinubuan, kung saan ay nais na ihiwalay, isinusulong mga idol ng ating former President Rodrigo Roa Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa bansang Pilipinas. Kung ating maaalala ay ang kanyang tinitingnan na modelo dito ay ang Timor-Leste. Ang Timor-Leste ay naging independyente mga idol at humiwalay sa kanilang dating estado at ngayon ay nabigyan ng pagkakataon ng maging isang independent state ang Timor-Leste. So ang Mindanao ay nais na magkaroon ng tinatawag na independent state na tinatawag, sapagkat ang originate ng Mindanao mga idol ay dati tatlo lang yan. Tinatawag yan na Minsupala. Ang Minsupala, ibig sabihin Mindanao, Sulu and Palawan. So yan ang original na probinsya ng Mindanao. And dumaan ang panahon, ngayon ang Mindanao mga idol ay binubuo ng 6 na probinsya at 27, if I'm not mistaken mga idol, ay binubuo ito ng 27 na probinsya and 6 administrative region na tinatawag. Kasama dyan mga idol ang Autonomous Region for Muslim Mindanao, itong ARM na under ng Caraga Region, Region 13 mga idol. And ang administrative region ng Mindanao ay binubuo ng Zamboanga Peninsula, kung saan ito ay nakapaloob sa Region 9, and Northern Mindanao, Region 10, Davao Region, and Region 11, and Sorsogon Region na nakapaloob sa Region 11, and Caraga Region. Yun na nga ang Region 13 under ng Autonomous Region for Muslim Mindanao. So dito mga idol, mainit yung usapin sa ating bansang tinubuan at iba't iba yung naging pananaw ng mga leader na nasa Mindanao. Yung iba kumukontra and yung iba parang tinitingnan lang yung magiging daloy ng proposal na ito. Sabi nga ni former Speaker Pantaleon Alvarez na ang kanilang proposal ay nais nilang gawin sa matahimik na sistema. Ano ba yung matahimik na sistema? During the time of
martial law, nagkaroon ng people power revolution. So, ito yung tinitingnan na aspekto ni Senator Congressman Pantaleon Alvarez na gusto nilang mangyari dito sa Mindanao, kung saan ang bawat naninirahan sa Mindanao ay kanyang i-orient sa kanilang proposal para magkaroon ng independent state ang Mindanao. So kung mangyari yan mga idol, malaki yung pagbabago sa sistema ng ating gobyerno. Unang-una, ang simbolo ng watawat ng Pilipinas ay binubuo ng sagisag. Ito yung 3 bituin sa araw, na kung saan dito sa ating watawat ay makikita yung 3 bituin na sumasagisag sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So unang-una, pag nag-independent ang Mindanao, kailangan mabago din yung logo ng ating pambansang watawat. At pangalawa, mga idol, ang tanong dyan, kaya ba ng Mindanao na magsarili bilang isang independent state? Yes, of course. Dahil ang Mindanao ay mayaman sa tinatawag na natural resources. Kung titingnan natin mga idol, yung tinatawag na geographical location ng Mindanao ay napakayaman nila sa natural resources. Andyan nga yung tinatawag na Linguasan Marsh, kung saan dyan matatagpuan yung natural gas reserve ng Pilipinas, na sa ngayon ay nagkakaroon na ng tinatawag na drilling, at malapit na itong ma-establish mga idol para mapagkunan ng source of income ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao. So dito mga idol, titingnan natin kung ano yung magiging sistema, kung anong gagawin ng mga nagsusulong nito na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Bakit ba lumabas ang naturang issue? Kasi nga, dito sa ating problema sa ating bansang Pilipinas, ang sabi ni former President Rodrigo Roa Duterte, kung ganun lang naman nalulustayin ng Marcos administration ang pera ng taong bayan na pinaghirapan ng mga OFWs, ng mga maralitang mamamayan, na walang pakundangan kung saan lulustayin sa kanilang mga personal na interes sa pagsusulong ng People's Initiative, mas maigi pang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So napakatalinghaga na proposal ng ating former president, but dadaan sa butas ng karayom. And ang sabi naman ng ating former president, ilalapit nila sa UN para mapag-usapan ang naturang proposal at maging independent ang Mindanao at magsarili at mahiwalay sa Pilipinas. Although ayaw ng ating presidente, but kung ang taong bayan, ang mamamayan ng Mindanao ang kikilos at sama-samang kikilos, ipapakita sa buong mundo na nais nilang magsarili, mga idol, walang magagawa ang isang gobyerno, dahil the voice of the people is the voice of God. Maraming salamat.